sanbukas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan, at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kasuotan na naging puting-puti. Di kabinsa-binsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningingan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y tumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulat at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hiningang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo, magsuko lahat at makinig sa Maria. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabay online, at sa lahat na nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sabihin niyo nga po, pagbabagong anyo. Inimbitahan ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang bundok para manalangin. Walang bago doon. Kasi tuwing mananalangin si Jesus, siya'y pumupunta sa bundok. So walang bago doon. Talagang ganun ang ginagawa ni Jesus. Pag magdadasal siya, pumupunta siya sa bundok. Pero ang bago, habang siya'y nananalangin, biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Hindi ko alam kung anong itsura ng pagbabago ng mukha ni Jesus. No? Hindi mapaliwanag. Hindi sinabi kung ano ba, naging manipis ba yung kilay niya? Ano ba, naging mas matapos ba yung ilong niya? Hindi sinabi. Kasi tayo ganun, di ba? May magbago sa mukha natin, pinanipis yung kilay, pinakapal yung labi, matangos na yung ilong. Di ba? Ganun natatawa tayo, di ba? Kaya kapag pinakita ka, parang may bago sa'yo. Ako, wala ito. Pero ang labi, ang laki-laki na, di ba? Ang sabi, nagbago lang ang anyo ng mukha ni Jesus. Yung kanyang kasuotan, sobrang puti. Walang nakapagpapaputi sa mundo. Sabihin, walang sabon o anong paglalaba
ang kayang gawing maputi ang kanyang damit. Kaya kakaiba talaga. At hindi naman kataka-taka kung bakit nasabi ni Pedro, Guro, mabuti pang dumito na muna tayo. At ang sabi pa niya, at ang mungkahi niya, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nakita kasi nila na kausap ni Jesus ang 2 lalaki, sina Moises at Elias. Siguro nga talaga, gano'n na lang ang pagkamangha ni Pedro sa kanyang nasaksihan, sa kanyang naranasan, sa kanyang nakita. Maaaring gano'n kaganda ang kanyang naranasan. Kaya gusto niyang manatili na lang doon sa bundok. Lalo pat narinig niyang ipinapakilala na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi ba gano'n? Kapag ang isang lugar ay napakaganda, kapag ang isang pangyayari ay napakaganda, kapag ang isang karanasan ay napakaganda, parang ayaw na natin umalis. Gusto natin manatili na lang doon. Di ba? Naranasan niyo ba yun? Yung karanasan niyo ng birthday ninyo. No? Yung parang, ang saya-saya naman ito. Parang sana lagi birthday ko. Pero di ba? May gano'n. Di ba? May sinasabi tayo gano'n. Kapag nakapasyal ka sa isang lugar, parang, naku, sana ganito sa Pilipinas. Ibig sabihin, parang gusto mo gano'n na lang. Mag-stay na lang doon, manatili na lang. Pero, ang hindi nauunawaan ng mga alagad ay ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang patikim lang o pasilip sa mangyayaring kaluwalhatian ni Jesus. Patikim. Pinapakita lang ni Jesus kung ano ang mangyayari sa Kanya. Ano mangyayari? Luluwalhatiin siya. Pero, bago mangyari yun, bago ang kaluwalhatian, maghihirap muna siya. Magdudusa muna siya. At mamamatay muna siya. Para bang ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang katapusang mangyayari para hindi sila manghina, hindi sila mawala ng pag-asa, kundi para lalong tumibay sa pananampalataya at lalo silang manalig sa Kanya. Wala po itong pinagkaiba sa graduation. No? Nakakita na po ba kayo ng graduation? Sino po bang gumraduate dito? Taas niya ang kamay. Sino hindi gumraduate dito? Taas niya ang kamay. Ano naman magtaas ng kamay? Pero sige na. No, di ba ganon? Taon-taon, nakakakita tayo ng graduation. Di ba? Nakakapanood tayo ng graduation. No? Ang ganda. Sinasabitan ng medal. Ang ganda. Nakasuot ng toga. Di ba? Nakikita ka pa nga yung mga gagrabe, umiiyak-iyak. Di ba? Kakanta pa sila. Ang saya-saya nila. Parang ganyan. Kung hindi ka pa gagraduate, kunyari, elementary ka pa lang, no? Grade 5 ka pa lang, o kaya high school ka pa lang, first year high school, o kaya college, first year college. Yung napapanood mong graduation, patikim pa lang na pwedeng yun ang iyong maging katapusan. Yun ang katapusan ng pag-aaral, isang graduation. Pero, hindi basta-basta na-graduate. May hirap. Tama. Maraming sakripisyo. Tama. Maraming pagtitiis. Ganyan. Parang ganyan yung pagbabagong anyo ni Jesus. Pinakita na kung ano magiging katapusan para kapag naghihirap na si Jesus, maaalala nila
Maghirap man siya, may katapusan. Nagdudusa man siya, luluwalhatiin siya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maniwala tayo, kumapit tayo. Hindi ba gano'n? Ganun sana. Pero dahil alam natin ang kwento, hindi ganun ang nangyari. O hindi ganun ang mangyayari. Bakit? Ano nangyari sa mga alagad ni Jesus? Nung nagdudusa na si Jesus, nasan sila? Nung namatay na si Jesus, nasan sila? Nung pinahihirapan si Jesus, nasan sila? Parang ganyan din tayo. Nung naghihirap na sa mga exam, nasan ka? Nung pinapagawa ng maraming project, ayaw mo na. Nung maraming sakripisyo, gusto mo nang sumuko. Kaya hindi nararating ang graduation. At ganoon din, sa marami pang magagandang pangyayari sa ating buhay, katulad ng promotion. Ang ganda pang-promote. Ang ganda tumaas ang sweldo, pero hindi ganun basta yun. Magsipag ka muna. Diba? Galingan mo muna. Mahirapan ka muna. Pagtiis ka muna. Yung pagkapanalo, yung manalo ka sa Olympics, manalo ka sa palakasan, paligsahan, hindi ganoon. Maraming ensayo, maraming dusa. Ganun din, sa pagpasa sa board exam, di ba? Just di ba? Aral muna. Magsikap ka muna. At kung ano-ano pa, na magagandang pangyayari, anniversary ng mag-asawa, buti pa sila, kinasal ulit, 25 years, 50 years, pero hindi ganun yun. Hindi basta-basta yun. Pinaghihirapan yun. Maraming dusa doon. Pero ang sinasabi sa atin, yung pagbabagong anyo ni Jesus, patikim ng mangyayari kay Jesus. Ganun din sa ating buhay. May mangyayaring ginhawa. May mangyayaring kaluwalhatian. May mangyayaring graduation. May mangyayaring anniversary. May mangyayaring pagpasa sa board exam. Pero marami muna ang dusa. Ang sinasabi, huwag mawalan ng pag-asa. Lahat ito ay dahilan ng kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus para bigyan tayo ng pag-asa. Para hindi tayo mapanghinaan ng loob. Para bigyan tayo ng inspirasyon na sa bawat paghihirap, sa bawat pagdurusa, sa bawat pagsubok, may nag-iintay na kaluwalhatian o gloria. Amen?